Sa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po uli sa ating channel. Bagong video na panonoodin natin, part 2 po ito nung salaysay ng isang biktima sa droga. Doon nakatira sa North Caloocan, doon po sa Bagong Silang. Bigyan natin ito ng komento uli, opinion at reaction. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka. So tuwing mag-upload po tayo ng mga bagong videos kagaya nito, pati na din dito sa channel ni Off The Record. Umpisahan na po natin, and let's go! Mga nasa kulungan, bugbugan talaga. Tapos ayun, ano ang pagligo namin nun? Talagang ang hirap nung time na yon, noong 2018, pag nakulong ka. Lalo pag, ang pinakamarami kasing kaso na nasa loob ng kulungan nun, drugs. Kasi Ilalagay ko yung link po sa baba, yung part 1 nito. Kasi ito na-extend niya, ito yung huling kinikwento niya, yung sa loob na po ng kulungan, nung nakulong na siya. Yung una, yung part 1 kasi kung paano siya nagsimula at paano siya lumala at hanggang sa nagbenta siya. Ngayon ito, usapang kulungan naman. war on drugs noon noong 2018. Pero tapos na yung patayan. Dumating yung tukhangan kasi noon, di ba? 2016 ang tukhangan eh. Pero sa awa naman ng Diyos, actually, isa rin ako sa nag-surrender eh. Nag-surrender din ako noong 2016. Ngayon, meron akong classmate na police. Meron akong classmate nung high school na naging police na siya dun sa lugar namin. So, nung nag-surrender ako, kasi pinasurrender kami noon ni madam, yung amo ko dati. Pinasurrender kami dahil yun na lang daw yung maitutulong niya sa amin. Dahil baka daw mamatay kami. Yung pala, yung pagsusurrender pala, yung magiging mitya ng buhay namin pag nag-surrender kami. So, hindi ko alam na ganun. Mabuti na lang yung classmate ko ang nandun. Tapos siya yung nakakuha yung mga papel namin. Tapos pagkakita ng papel namin, sabing ganun, bakit ka nag-surrender? Sabing ganun sa akin. Sabi ko yung kasi yung sabi sa amin eh, mag-surrender daw ako eh. Gumaganon-ganon siya. Hindi lang niya masabi sa amin dahil nandun sa loob ng nandun sa loob ng presinto. Hindi lang niya masabi sa amin na, hindi mo ba alam na kapag ka nag-surrender ka, papatayin ka. Ganun, parang ganun. So, ang ginawa ng classmate ko na yun, maraming salamat talaga sa kanya dahil hanggang ngayon buhay pa ako. Ang ginawa niya, pinunit niya yung mga papel namin. Kaya yun, hindi na lumabas dun sa mga nagtutukhang. Hindi na nakita yung mga namin. Nakaligtas kami sa Nakaligtas kami sa tukhangan. Hindi kami na isama dun. Ayun. Yun yung mga pinakamapait na na parang na-experience ko sa Tapos may times pa na hindi pa pala yun natapos. Nung paglabas ko after a week, kasi nakulong ako ng Caloocan, 1 buwan lang ako nakulong sa sa Caloocan City Jail muna. Kasi 2 beses ako nakulong eh. Una sa Caloocan, tapos sa Quezon City Jail. Yung nakulong ako sa Caloocan naman, nakalaya ako after a month. Tapos pagkatapos ng 1 linggo, hindi pa rin ako tumigil kasi. So parang natunugan nila na gumagawa na naman ako ng kabalbalan. Eh mabilis din akong makatunog. Ang ginawa sa amin nung gabi, pinuntahan kami ng mga pulis sa bahay, pinasok yung bahay namin. Pinasok talaga, kinalkal buong bahay namin, kinalkal ng mga pulis. Pero tulog kami noon. Nandun kami sa loob, pero tulog kami. Nandun na din yung nanay ko, katabi ko. Tapos yun yung pinakamalungkot na experience ko talaga na, alam mo yung trauma. Doon ako nagkaroon talaga ng trauma na sabi ko nako, parang chance ko na to na parang basta kasi binusalan yung bibig ko na pinapaamin kami kung nasaan. Kasi yung yung hipag ko, yung nagsumbong, naging jowa niya, parang akala niya, ginujowa siya ng pulis. Hindi niya alam, ginagamit lang siya ng pulis para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga adik at makakuha ng trabaho na manggagaling sa kanya. So, ang ginawa niya, ako yung naging niya. Sinasabi niya lahat kung ano yung ginagawa ko.
Addict din yun. Pinapatira ko din. Sinabi niya na ang dami ko daw shabu, ganun. Galing sa ganito, ganyan. Ngayon, pinasok kami nung gabi. Mabuti na lang nung panahon na yun, wala na. Hindi na ako nabigyan nung kinukuhanan ko. Dahil wala. So, ang ginawa ko, pahinga. Wala. As in, walang nakuha sa amin. Pero kinuha kami. Tapos, muntik ka nang madamay pa yung kapatid kong lalaki. Kasi sabi ko, Toy, samahan mo ko, Toy. Yung sinamahan ako nung kapatid ko na lalaki. Di sinakay kami ngayon sa van. 2 sasakyan yun. Sinakay kami naman. Habang nasa van, alam mong ginagawa sa akin, binusalan yung bibig ko ng ng mineral water. Yung ng mineral water, ginaganyan yung bibig ko. Tapos, Grabe kung ma-experience mo nga yung kinikwento niya, matatakot ka nun. Kasi parang isipin mo, yun na yung huling araw mo no? Nandun ka sa may patrol, tapos bumabiyahe, binusalan ka, nakatali ka pa. Alam mo na kung ano yung gagawin sa'yo, di ba? Parang papunta na din yun sa salvage. tinali yung kamay ko. Basta ganun. Basta nagkaroon ako ng trauma. Tapos, akala ko nga papatayin na kami noon nung time na yon. So, pagkababa namin, nag-iisip ako, bakit kaya ganun? Ano kaya, hayop talaga tong babae na to yung hipag ko na nagpaano sa akin, nagpahamak. Pero laya din kami. Doon kami iniwan sa napakadilim na lugar. Akala ko, pagbaba ko, babariling kami. Buti na lang kamo, walang nakuha talaga sa amin. Kasi kung meron talaga nakuha kahit maliit, nung time na yun yung mga pulis, wala na, dedo na ang bakla. Ayun, pero nadamay ko pa yung kapatid ko. 2 kami, naging trauma sa amin. Tapos pagbaba namin ng van, pinatakbo na kami. Takbo na kayo. Ikaw bakla, huwag ka na mo uulit, sabi nga sa akin. Pero pagkatapos nun, hindi pa rin. Hindi pa rin natapos, sige pa rin. Pagkatapos nun, ang ginawa sa akin ng... Wala, bisyo niya na no? Talagang konting aya lang dyan, wala. Mapapa-jamming na naman. Kaya mahirap din pag di pa talaga totally nadadala. Siguradong hindi pa siya totally nadadala niyan. Pagkaganyan pa rin, nasigi pa rin siya, no? So talagang dadating din yung time mo para magbago. Nanay ko At manggagaling yun mismo sa'yo. Siguro mga after ilang araw, 3 araw, wala pa rin kadala-dala ang bakla. Punta naman ako dun sa isang tulak. Kuha na naman ako, shabu-shabu na naman ako. Hanggang natulugan na naman. Mabuti malakas yung yung isip ko na sabi ko, Pakiramdam. sabi nga nun, bakla, may nagkakahulihan to. Yung pala ako pala yung sinusundan. Ang ginawa ko, hindi ako tumuloy sa bahay. Lumiko ako doon sa bahay ng kapitbahay. Pumasok ako, dire-diretso sa... may bit-bit ako, nilagay ko dito sa buhok ko yung shabu. Galing ako doon sa Ayun, may nag-a-asset pala sa akin na bagong tira doon sa baba. Totoo pala yun, na nagtatanim sila ng mga asset sa iba't ibang na hindi mo alam. Yun yung Yung ibang mga utak dyan, talagang safe, no? Yung gagawin nila, may dala silang kalapate. So alam naman natin ang kalapate, alaga yan, di ba? Pag kumuha sila kahit medyo madami, tatali nila sa paa, ititapan yun. Tapos yun, pagka yung nakakuha na sila, pakakawala na nila yun. Kahit nga mismo nandyan na yung tao Lipa-lipa rin lang niya yun, wala na wala na makukuha sa kanila, di ba? O wag lang sanang madadagit yung kalapati niya kasi malaking halaga yung mawawala sa kanya. Pero I'm sure, yung mga nagkakakalapati na ganun, magdadala sila yung magandang klaseng kalapati nila, yung talagang tinrain na nila, no? Para talagang pag uwi nila ng bahay, nandun na yung item na kinuha nila. Safe pa sila. Parang sinusubaybayan ako. Di ayun na. Nung umakyat na yon, parang pahilis kami ganun Pag akyat niya, nakapasok na ako sa bahay. Nakita ko siya sa bintana, gumano na, tumakbo palabas. Hanggang paglabas niya doon ng patwalk sa kalsada, siya yung hinuli ng mga pulis. Kasi wala siyang naibigay Kumbaga ako yung subject, hindi niya ako naibigay sa mga pulis. Katangahan mo, hindi mo nakuha yung suspect, yung ako. Siya yung kinuha ng mga pulis, dinala siya. Tawag doon palit ulo.
nahuli yon, tapos medyo user lang, ito nagtutulak. Kaya palit ulo kasi mas mabigat yung magiging ano na ito tulak kaso wala nga siyang naituro kaya kinuha uli siya. Yun, ginulpi siya. Pero pagkatapos nun, hindi pa rin nadala ang bakla. Nagshabu pa rin, nagshabu. Hanggang sa, ayun, ang dami pa rin, basta ang dami pa rin nangyari, hindi pa rin ako tumigil. Hanggang 2022, itong 2022, nahuli ako ngayon, ulit. Dahil na naman ulit sa hipag ko, na parang may tama. Ang hirap talaga kasi, pagka nasobrahan ka talaga no? Iba talaga yung tumatakbo sa sa utak nung mga taong nasosobrahan na kapag hindi nila kayang i-control yung nila, yung tama nila. Yun, nilaglag naman ako nung hipag kong isa na yon, dahil yung kapatid ko naman nagtulak din. Umalis na ako sa bahay kasi ayoko yung nakikita ko na gano'n, na nagtutulak siya, na doon kami nakatira. Kasi pag dumating na naman yung time na magkahulihan na naman, damay lahat. Yun, muntik nang madamay yung nanay ko doon nung moment na yon. So, ang ginawa, damay talaga yon. Kung sino yung mga tao sa bahay, damay yun. Kasi hindi lang, ang usapan doon, hindi lang yung paggamit So, pagtutulak na. So, kahit di gumagamit nanay niya, kung nandun sa bahay na huli na medyo marami, pusher ang labas nila lahat doon. Damay talaga. nahuli sila, tumulong pa ako sa paghahanap kung nasaan silang presinto. Dito na yun sa Quezon City. Tinulungan ko ngayon kung nasa ang presinto. Nung nahanap, after a week, pinasok naman yung tinitira namin. Pero wala silang nakuha, malinis yun. Yung pagkakahuli sa amin na yun, itong pangalawa, setup. Super setup talaga. Tapos eto na nga, walang nakuha sa amin, di ba? Pero ang sabi sa amin ng mga pulis, aminin nyo na, para 8 months lang ang kulong nyo. So ang ginawa ko naman, kasi paalis yung nung isa kong kaasunto na babae, papunta siya ng Amerika, yung kaibigan ko. So inamin, sabi ko, sige, aminin na natin para magkaroon tayo ng piyansa. So nag-play bargaining kami nung inamin namin. May piyansa na ngayon kami. Diyos ko, pagkakita ko sa papel yung 8 months na sinasabi ng mga pulis, alam mo kung ilan, 1 year and 9 months akong makukulong. Yari, di ba? Ganun lang naman yan dadamahin ka lang ng pulis, tapos yung mga sinasabi niya hindi na matutuparin yung pangako, ikaw na ipag-deal, yari ka, no? Kaya minsan ang hirap din magtiwala sa pulis, no? Dapat talaga sa bagay yung pulis na yun, technique din nila yun para talagang umamin na. Investigador yung mga ganun So ayun, wala na akong nagawa kasi nandun na ako Siguro, tapos doon pumasok lahat ng doon ko naisip na kailangan paglabas ko, baguhin ko na yung sarili ko, maging maayos na ako, kasi doon ko naisip na tumatanda na ako, doon ko naisip na darating yung panahon na wala akong mag-i-steady ako sa ganitong bisyo, wala talagang mangyayari sa buhay ko dahil, oo, nagkakaroon ka, tapos after, pag nahuli ka, mawawala din lahat ng ipon mo, lahat ng mo, kasi kukunin din ng mga, ng mga pulis, at saka, ang hirap kasi, ang hirap bitawan nung pagiging addict mo, ang hirap talaga. Alam ko yung iba, merong mga addict din na ngayon nanonood at nagtatanong kung paano ko na-survive, paano ko natakasan itong bisyo na to. Napakahirap talaga. Yung iba minsan sasabihin natin, ayoko na talaga mag-drugs. Sa ngayon, sasabihin natin yon. Pero mamaya pag nakakita ka, niyaya ka ng barkada mo, go ka na naman. Gano'n na naman, sige, arriba, shabu na naman kayo. Pagka ganun, hindi pa totally talaga na magbabago. Pagka talagang naaaya kahit nangako na. Pagka isang aya lang, dalawang aya, pumapayag uli, wala. Hindi pa desidido yun.
dapat medyo matinding dala pa. Pinakamaganda talaga diyan magdasal ka ng taimtim talaga diyan. Yung ganon. Yung alam mo yon, yung ang hirap, mahirap sa isang adik, hindi kasi biro yung sinasabi ng ibang tao na nasa tao yan eh, nasa sayo yan. Oo, tama kayo, hindi ko naman sa ipinagtatanggol yung ibang adik. Nasa amin talaga yon, nasa atin yon. Kung gusto mo talagang magbago, kaya mong baguhin yung sarili mo. Pero po, sa totoo lang, bilang isang adik, napakahirap po baguhin yung sarili. Kung kayo po nasa katayuan namin, dati kung kayo yung nasa katayuan namin, siguro masasabi nyo oo nga, siguro maiintindihan nyo kami. Kasi drug addiction, kasi addiction yung pinag-uusapan dito eh. Hindi ka basta-basta, pag sinabi mong itigil ko na to, at nakakita ka na naman, hindi mo basta-basta sasabihin na, oo, tumigil na nga ako, kaya, kumbaga niloloko mo yung sarili mo, nung pagka gano'n nung mga naging eksena. Kasi ako, dumaan ako sa ganyan, sa mga pagsubok na ganyan. Talagang, nagdasal ako talaga lagi, nung nasa kulungan ako, marami ako napagdaanan sa kulungan. Kung meron tayong mga kamag-anak na nakulong dahil sa shabu, ang ipadala nyo sa kanila lagi, pagkain. Wag nyo silang bibigyan ng sobra-sobrang pera sa loob ng kulungan. Hanggat maaari, suportahan nyo sila sa pagkain. Pero sa pera, no. Kasi experience ko yun eh. Ako talaga suportado ko sa pera ng nanay ko. Nakonsensya din ako kasi naibenta yung bahay namin, yung ibang parts ng bahay namin nung nakulong kami. Nakonsensya din ako sa nangyari na yun. Nakakalungkot. Yun yung parts ng mga nakakalungkot. Pero Totoo po ba na magulo po sa loob ng kulungan po? magulo talaga. Kasi katulad niyan sa Quezon City Jail, napakagulo talaga ng kulungan. Alam mo yung impyerno na tinatawag, Libingan ng mga buhay nga no. Ayun, kung may mga libingan ng patay, sementeryo, ayan, buhay ka pa. Parang gano'n na buhay nyo, para kayong mga patay na dyan. Napakahirap, parang mas masarap pa siguro dyan mamatay. Kasi nakakainip yan eh, isipin mo na lang na yung mga ibon, kaya nga yung mga ibon, mga nahuhuli natin, tapos inaalagaan, kinukulong sa hawla, natutuwa tayo, napapakain natin sila, pero wala silang kalayaan, medyo labag sa kalooban nila yon. Kaya medyo nakakaawa rin pag ganun nga, no? Kaso siyempre tayo, tao, gusto natin alagaan. Akala natin okay yun. Sa loob nila, mahirap yun. ayun na yun sa kulungan. Ako, nagkaroon ako ng pangkat, may Tapos tao symbol pa, ako, diba? BCJ ako, Batang City Jail. Yun yung naging pangkat ko. Nagpapangkat ako, bakit? Kasi alam ko, na taon yung ilalagay ko sa kulungan. So, kapag ka wala kang pangkat doon, parang yung protection mo, hindi ganun kabongga. At least, pag may pangkat ka, mayroong magtatanggol sa'yo. Kaya nagkaroon ako ng pangkat. Magulo talaga sa kulungan, lalo pag nagkakaroon ng riot. Pag riot kayo, kasi kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Halimbawa, kayo yung nag-umpisa ng gulo, yung grupo nyo, yung gang nyo, kasalanan nyo ng lahat. So, Grabe talaga buhay dyan, no? Kawawa talaga yung mga nakukulong. Akala natin napakadali lang ng buhay nila ron. Talaga napakahirap niyan. Isipin na nga lang natin yung nando ka na nga lang sa loob na isang kwarto eh. Di ba nakakainip na pagka mga tipong isang linggo ka lang hindi lumalabas? Diyan pa, walang cellphone. Paggising mo, talagang kikilos ka na at saka minsan wala ka pang tulog dyan dahil ang tulog dyan dikit-dikit kayo hindi ka makatulog ng maayos. 2 araw ka nga lang hindi makatulog ng maayos, ang hirap na itsura mo nun kalagayan mo, di ba? Yung pa kayang ilang taon bubunuin mo, kaya napakahirap niyan. Kaya ako, yung mga nakukulong at nakasurvive sa dudo dyan, mahirap yan. maaring halimbawa, diyan kayo sa Quezon City Jail, lahat kayo ipapatapon dyan sa sa Bikutan. Lalo sa Bikutan, napakagulo.
Ayun, sa loob ng Sa kulungan multi. nagpapatayan, tapos ang pagkain nyo limitado. Limitado yung pagkain. Hindi mo din alam yung tubig na iniinom nyo, kung malinis ba o ano, kaya nagkakaroon ng mga diarrhea, nagkakaroon ng maraming sakit. At saka sa kulungan, kapag ka nagkaroon ng pigsa yung isa, lahat kayo magkakaroon ng pigsa. Pag nagkaroon ng sore eyes yung isa, lahat kayo magkakaroon ng sore eyes. Hawa-hawa yan, magkakadikit sila dyan eh. At saka napakainit, kaya talagang yung sore eyes, pigsain, yung mga sa init nakukuha, di ba? So, grabe kaya yung mga gumagawa ng krimen at ang daming matatapang ngayon sa daan, pag na-experience silang mga kulong, tiyak, babait na yon. Kasi yan ang pinakamahirap, yung mawawala sa lahat. Pagising mo, cellphone, wala ka na. Pagtulog mo, hirap ka. Pagkain mo, limitado lang, 'di ba? Kasama mo, mga katabi mo, mga siraulo talaga 'yon. Kailangan bato dibdib mo doon, 'di ba? Tapos yun nga, kung medyo maarte ka sa pangangatawan, hindi ka pwede doon. Kaso hindi pwedeng hindi ka pwede dahil kailangan mo makibagay dahil nandun ka. Kaya mahirap. Kaya kung ako sa inyo, magpakatino kayo, habaan nyo pasensya nyo, lalo na ngayon sa mga daan. Konting kibot, nakikipag-away na sa daan, di ba? Sa road rage. Iwasan nating makipag-away kasi nasa huli talaga ang pagsisisi. Pag nagkaroon ng galis yung isa, lahat kayo magkakagalis. At ang pinaka malala pa doon, syempre bakla kami eh. Nandoon na lahat ng lalaki sa loob ng kulungan, di ba? Pero nasa sayo yon kung magpapagamit ka doon sa mga lalaki na yon. Pwede naman lang yung mga ganong eksena, di ba? Marami kasing AIDS, nagkalatang AIDS sa Kaya yung mga mga bading, solve nga lang sila ron kasi makakalibre sila. Yun nga lang, may libreng age. loob ng kulungan. So, yun, parang makaiwas ka lang sa AIDS, anuhin mong maigi, uriin mong maigi yung mga yung mga lalaking gusto mong gamitin o ano. Kasi mga lalaki doon talaga mga palaban eh. O maraming guwapo doon pero hindi mo na alam mamaya may AIDS na yun. Meron kami mga kakusa na namatay sa AIDS na. So yun yung awareness lang para sa sarili mo. Yun lang yung na-experience ko. Pero all in all naman naging magaan naman yung pangungulungan ko para sa akin kasi marunong ako makisama, nagkaroon din ako ng katungkulan sa loob, naging kulturero ko. Tapos yung mga empleyado na BJMP diyan sa Quezon City Jail, halos lahat kakilala ko. So pagdating ng tanghalian, ng hapunan, doon ako kumakain. Pero nagpapasalamat ako dahil yung pangungulungan ko nitong huli ko ng mother side ko sa mga Bautista na talagang lahat sila tumulong sa akin. Especially si Justin Ferrer, kaibigan ko yan na artista talaga. All throughout talaga, magmula nung nakulong ako, talaga nagpapadala siya sa akin buwan-buwan ng pera. Tapos si Ivy Tagle, Ivy Chan, yung best friend ko. At saka si Julius Arguelles, yung principal kong kaibigan sa Batangas. Tapos napakarami pa nila. Pero yung 3 tao na yun talaga, Mukhang magaling makisama to si Jimwell ba to? Kasi marami siyang mga kaibigan na hindi siya nakakalimutan, tinutulungan siya, no? At saka medyo kahit pa paano yung mga kaibigan niya, siguro talagang nagsikap, kaya medyo maganda yung mga narating. Siya kasi nag-stay talaga sa bisyo niya eh. Kaya siguro ganyan. At ayan nga, kinikwento niya experience niya. I'm sure naman nagbago na to at pinagsisisihan niya na yung mga nagawa niya. Pero base sa experience niya, mabigat yan. Malalim yung tao na yan, tsaka mahaba pasensya yan. Pagka ganyan. Hindi ako pinabayaan yan. Talagang lahat ng support, GCash, ang dami kong GCash na natatanggap sa mga kaibigan ko. Kasi nung nasa labas ako, kahit man ako addict, hindi naman ako hindi ako yung garapal na tsaka kumikilos ako para kahit papaano makatulong ako sa pamilya ko. Minsan nga yung pagbebenta ko ng shabu, yun yung nagiging namin eh.
nagiging ano namin para mabuhay kami. Nakakabili ng bigas, ng pang-ulam, ganun. Ayun, hindi ako nahirapan sa pangungulungan ko. Para sa akin pero dun kasi sa ibang mga walang dalaw, na hindi na dinadalaw ng pamilya, tapos yung mga matatanda na wala na talagang kakayanan, halos ang hirap na ng buhay para sa kanila dun sa loob. Naawa ako sa kanila. Meron pa dun mga na parang, alam mo yun, 80 years old na, yung nandun pa sa loob ng kulungan. Napakahirap. Kasi hindi naman tayo hindi naman bato yung puso natin para hindi natin yung awa natin sa kanila, di ba? Yung mga matatanda dapat na ganun sana, ipinapalaya na sana nila. Lalo pa yung mga kaso lang is drugs, mga ganun. Sana palayain na lang. Oo, tama. Sang-ayon ako sa sinabi niya na dapat palayain na. Nakatikim naman na ng kulong yun, dala na yun. Wala naman yung pinatay na tao, inagrabyado. Kung kaso lang niya ay user, sarili lang naman niya sinisira niya, no? Nataon lang na talagang mahigpit dito sa bansa natin yung mga illegal drugs. So, kung gano'n naman yung edad, 6, 70, 80, dapat talaga yung gobyerno, pinipili na yon na wala naman to sa loob, medyo okay naman to. Nagsisi na yan, malamang palabasin na. Para na sa gano'n, medyo lumuwag-luwag din naman yung loob ng kulungan. Kawawa rin kasi yung mga tao pa rin yung mga yan, no? Dapat yung capacity lang ng kung saan lang nakakulong, kung ilan lang yun dapat, yun lang din dapat. Kaso, alam naman natin sa atin puro corruption, kaya imbis na ipagawa ng mga marami pang kulungan, nabubulsa lang. Sana gumawa yung gobyerno ng ganun, himayin nila. Tama yung sinasabi niya, pag medyo may edad na, ang kaso lang drugs, nagsisi na yan, wala namang inagrabyado, palabasin na. Yun lang yung ko. Tao din Mahirap yun, talaga, lalo dun sa mga ganun. Pero para sa akin yung tinatanong mo kung magulo o magulo talaga yung kulungan. Pero ikaw pa rin ang gagawa ng ng destiny mo dun sa loob. Kung gusto mo talaga ng gulo, talagang magulo. Pero kung sasang-ayon ka lang dun sa mga sa mga patakaran, hindi ka kukontra sa magiging maayos naman yung pangungulungan mo. Walang gulo. Ayun, nabenta kasi yung bahay namin. Siyempre, dun pumasok yung... Dun ko naisip na na wala nang mangyayari. At saka 40 na ako, 40 plus na ako. So, tumatanda na rin ako. Tapos, nung paglaya ko, hindi pa rin ako tumigil. Nagshabu-shabu pa din ako. Matindi. Kunyari nagbago, pero... alam ng tao, nagbago na yan, di rin nagsasabu, pero wag ka. Sabu-sabu pa rin. Sagad sa Tapos kaadikan dumating talaga. yung time na sabi ko talaga ayoko na sa sarili ko. May nangyari po ba ng moment po yung parang doon na po pinaka nag-click na parang ayoko? Kasi ako yung taong kahit nakakagawa ako ng kasalanan, kahit sa loob ako ng kulungan meron kaming Bible study, uma-attend ako ng mga ganun doon sa loob ng kulungan. So, nag-share ako. Minsan, umiiyak pa nga ako sa sharing ko sa Bible sharing. Tapos, dumating yung time na parang natutulog ako isang gabi, tapos parang may napanaginipan ako na na parang tama na, tumigil ka na. Yung parang ganun. May boses akong naririnig. Pero bago yun, paladasal ako talaga tuwing gabi bago ko matulog na nagdadasal talaga ako na sabi ko, Lord, sabi ko, alam ko po na mali itong ginagawa ko, sabi kong ganun. Gusto ko na pong magbagong buhay, pero po, nahihirapan ako. Gusto ko na pong tumigil sa pagdodroga, gusto ko na pong tumigil sa pagsashabu, pero ang hirap pong bitawan, sabi kong ganun. Sana po bigyan niyo po ako ng chance na magbagong buhay, na bigyan niyo po ako ng, alam mo yon, yung ilayo niyo po ako sa lugar na to, na dalhin niyo po ako sa malayong lugar, at doon po sa lugar na yun, na sana magkaroon ako ng trabaho doon, na habang nagbabagong buhay ako, kumikita ako. Ayun na nga, yung pinsan ko, biglang naghanap ngayon ng caretaker sa Tagaytay.
nung time na yon. Ayun na, sabi ko, ito yung sign. Sabi ko, ito na po yung sign, Lord. Sabi ko, sana po, Talagang pakikinggan ka ni Lord, no? Pagka talagang taimtim ka nagdasal at tumingi sa kanya ng kagaya niyan. 'Di ba? Bibigyan ka talaga ng pagkakataon para makapagbago ka. Lalo na kung lumalapit ka na talaga, no? Kasi yan, sawang-sawa na sigurado siya. Lalo na't sa dami na nangyari sa kanya. Kung hindi pa siya tumigil, malamang hindi na siya nakapagbigay ng ganyang salaysay. matuloy ito. Dahil talaga po, Lord, iiwan ko po lahat. Iiwan ko na lahat ng bisyo ko, iwanan ko na yan. Ayun, ibinigay naman talaga ng Panginoon Diyos talaga. Napakabuti talaga ng Panginoon. Talaga, kasi yung prayer talaga, ang lakas talaga ng malakas talaga yung dasal. Yung power talaga ng prayer na kapag ka nagdadasal ka ng mataimtim, alam mo yun, tapos yung puso mo talagang, yun, yung nasa kanya talaga, nakatutok ka talaga yung pagdadasal mo, mataimtim na talagang, tapos yung eagerness mo na gusto mong matupad yun, ibibigay talaga sa'yo. Yun, ibinigay sa akin, nakapagtrabaho ako sa Tagaytay. Nagpapasalamat ako dun sa pinsan ko, si Kuya Bong Bautista, yan. Yun talaga, siya talaga nakapagpabago sa akin. Nagtrabaho ako ng Tagaytay, magmula nung nagtrabaho ako, dun ko na sinabi sa sarili ko na, Lord, sabi ko, thank you. Sabi kong ganun, dahil ito na po yun. Sana po, wag na po akong bumalik sa dati kong bisyo. Kahit po umuwi po ako doon, tulungan mo po ako na malagpasan ko, na matapos ko na po yung bisyo ko na ito. Sabi kong, at pag bumalik pa po ako, Lord, sabi ko, patayin nyo na po ako, kunin nyo na po ako. Yun. Simula nun, wala na, hindi na talaga ako 5 months ako nagtrabaho doon. Yung amo ko lang kasi na abogado, medyo parang may attitude din kasi. So parang nalaman niya siguro na nag-addict ako, parang ayun, nawalan siya ng sa akin na baka siguro siyempre abogado baka iniisip niya na sa una lang ganun ako, tapos bandang huli baka gumawa ako ng masama. Hindi na nga ako nagde-day off dun sa Tagaytay. Linggo-linggo nagsisimba ako dun, every Sunday. Talagang ang pinapanalangin ko talaga, sabi ko salamat, nagpapasalamat talaga ako araw-araw sa Panginoon bago ako matulog, pagkagising ko. Alam mo yon, yung ko sa Diyos, ayun, tsaka parang na rin talaga oras ko na din talaga para magbago. So ayun na nga, 5 months ako nagtrabaho doon, na ganun yung naging routine ng buhay ko. Tapos every Sunday nagsisimba ako, ang gaan ng trabaho ko doon. Talagang yung dalangin ko, ibinigay talaga ng Panginoon talaga. So doon ako nagpasalamat talaga ako sa Panginoon. Talagang sabi ko, Lord, talagang totoo ka. Sabi ko, totoo ka talaga. Sa pamamagitan ng dasal talaga, talagang sinunod mo. Sabi ko, maraming salamat. Hindi na po ako babalik dyan. Tapos eto na, nung umalis na ako doon sa trabaho ko sa Tagaytay, 5 months ako doon, para din akong nag-rehab. Umuwi ako ulit sa Bagong Silang. At ito na, yung habang nasa sasakyan ako pa uwi, pumapasok sa isip ko yung kinakatakutan ko na, what if yayain ako ganito? Nagdadasal pa rin ako, Lord, sana po pag may nagyaya sa akin, malampasan ko, natanggihan. Siyempre, hindi pa ganun katagal yung di ba? Awa naman ng Diyos, nung may nagyaya na sa akin, na nung nakauwi na ako, Jimel, punta ka na dito. Huwag kang mag-alala, lilibre ka namin. Alam mo ginawa ko sa cellphone ko, pinatay ko. Tapos natulog ako. Tapos magmula nun, hanggang sa yung mga Yun yung magandang ginawa niya, no? Para talagang maiwasan niya na. Kasi kung nakabukas pa yun, bubulungan siya ni Taning Libre yun, punta ka, masarap yun. Ako, maulit niya yun, tuloy-tuloy na naman siya. Pinaka-the best yan. Kaya sigurado, si Lord na rin talagang tumulong sa kanya para totally maiwasan niya yan. Bahay ko pag kinabukasan, niyayaya ako. Pinapakitaan na nga ako Wala, hindi na ako ayoko na talaga kasi totally yun na yun. Yung changes, yung pagbabago sa buhay ko. Talagang ayoko na totally. So,
natutuwa naman ako doon sa mga tao doon sa lugar namin dahil kahit papaano marunong silang rumispeto. Dahil nagbago ka na, never na ako nakarinig sa kanila na niyaya nila ako na tara na yung ganito. Kasi nung sinabi kong ayoko na niyan, hindi na nila ako pinilit na gumamit pa ng ganun. So ayun na. Yun yung pagbabago ko. Wala po pa kayong balak na umalis na po doon para completely pong talikuran na yung buhay po na yun? Actually, nag-apply ako. Nag-apply ako ngayon kasi mag-abroad ako eh. Nag-apply ako ng Saudi. Yan yung totally na magpapabago talaga sa'yo. Yung pag nagkaroon ka ng trabaho, at sa trabaho na yan, magiging busy ka. Yung hindi ka pwedeng mapuyat dahil araw-araw yan, papasok ka eh, no? At saka may mga drug test din dyan. So, yan yung mga pinakamagandang gagawin niya, trabaho. Para totally talaga maiwasan niya na yung bisyo talaga. For the ano. So, yun na yung naging ano ko. Nilakad ko yung mga papeles ko. Tapos, kumontak ako dito nga sa inyo para ipalabas itong experience ko. Hindi kasi po pwedeng basta-basta lang namin iiwan yung lugar na pinagkalakihan mo eh. 'Di ba? Pero sigurado naman ako sa sarili ko 100% na talagang hindi na ako babalik doon kahit ano pang mangyari. Ayun. Tsaka doon sa mga kapitbahay ko, nagpapasalamat din ako kasi kahit papaano yung iba may mga addict pa din. Pero may mga respeto. May respeto naman. Ngayon po, ano na po ba pinagkakaabalahan po ninyo? Actually, ngayon ang pinagkakaabalahan ko, ayun nga. Nagva-vlog ako sa Facebook na kahit papaano, nung nakaraan sana, may income na. Kasi monetize na ako sa Facebook. Yun. Okay. Tapos nag-apply ako. Hopefully this year, Tuloy-tuloy makaalis na yun. ako na sa ibang bansa. Tsaka marami pa din, meron pa din na, yung hindi pa rin kasi parang yung ibang tao, hindi pa rin naniniwala sa changes ko. Pero yun yung palagi kong sinasabi sa kanila na hindi ko naman kailangan i-please yung sarili ko or ipaliwanag sa kanila na palaging nagbago na ako ganito. Wala akong pakialam kasi alam ko naman sa sarili ko eh, kung talagang nagbago na ako yun yung mga ganun. May gusto lang akong sabihin dun sa mga, kasi meron nagchat sa akin paano mo natigil. So yung lang kasi yung masasabi ko lang doon sa mga, meron siguro mga 3 nag-reach out sa akin na gusto na rin nilang tumigil sa pagdadrugs. Kaya naisipan ko nga na lumabas dito. So, doon sa ang maipapayo ko lang sa kanila, hanggat nag-i-enjoy kayo, hindi ko naman sinasabi na sige, isigi-sigi nyo. Pero wag lang kayong magpapahuli sa pulis. Kasi, pag yung nasobrahan na kayo sa ganyan, at pag nahuli kayo, ang mapapayo ko naman, wag kayong matakot. Halimbawa, nahuli kayo, wag kayong matakot na makulong. Kasi, isa yan sa proseso na kailangan yung pagdaanan. Kasi nagkamali kayo di ba? Naging drug addict kayo. So, wag na kayong mag-deny. Pag nahuli kayo, go. Sumama kayo. Pag nakulong kayo, i-ano nyo lang yung sarili nyo. Parang, kumbaga, sumabay kayo sa agos para hindi maging mahirap yung buhay sa inyo. Kasi pag hindi ka pa rin tumigil talaga sa paggaganyan, maaaring sapitin mo din yung sinapit ko na makulong ka. Pero kung ayaw mo masapit yun, siguro ang tanging payo ko lang sa'yo, magdasal ka lang ng magdasal. Magdasal ka ng mataimtim sa Panginoon. Yun yung pinaka number 1 na weapon mo para matigil ka sa bisyo mo. At pag pinagkaloob talaga sa ito ng Diyos, na hinipo ka niya, talagang totoo yun. Kahit gaano ka pa kasamang tao, magiging mabuting tupa ka talaga. Pag ang Diyos na talaga yung nagsabi na kailangan mo nang huminto. Yun.
na wag natin masyadong husgahan. Huwag tayo masyadong maging judgmental sa mga taong nag-i-struggle ng ganito sa pinagdaanan ko, sa mga adik, di ba? Kasi lahat naman tayo may panahon, lahat naman tayo may chance pa para magbagong buhay. Doon sa mga judgmental, kayo naman, tao rin naman kayo nagkakamali din naman kayo sa buhay nyo, di ba? Sana, yung mga katulad namin na dumaan sa ganito, huwag nyo masyadong i-judge. Alam ko naman na yung tiwala dun sa mga katulad na namin, na mga addict is, wala na talaga, sira na. Pero sana, bigyan nyo naman sila ng chance. Ibigay nyo pa rin yung benefits of the doubt na tinatawag para kahit papano, ma-realize din nung ibang mga katulad namin na meron pang nagtitiwala sa kanila. Meron pang mga oportunidad na pwede nilang pasukin. Kasi yun lang naman yun yung opportunity. Tapos yung pinagdaanan kasi nila katulad ko, kasi yung pinagdaanan ko hindi rin naman biro Biruin mo yung family mo simula nung maliit pa kayo, ganun. Hindi yung i-judge nyo lang yung tao dahil sa nakikita nyo. Sana tignan nyo rin kung ano yung background niya, kung bakit siya naging ganito, kung bakit siya naging ganyan. Huwag tayo sana mag-focus sa iisang dahilan nyo lang. Yun lang, yun sa akin. Yun lang yung masasabi ko. Okay, alright. Maraming salamat sa iyo sa pagsalaysay mo ng buhay mo mula part 1 hanggang part 2. Kaya mahaba-haba yung journey niya diyan sa pagiging biktima nga ng droga, no? Talagang walang maidudulot 'yan. Kaya kayong mga kabataan, mga millennial at Gen Z ngayon, huwag niyo na sanang masubukan 'yan. Kasi talagang masisira ang buhay niyo, masisira ang katawan niyo, pagkatao niyo, pag-iisip niyo, lahat. Lalong-lalo na pagka nahuli ka. Kasi pagka nakulong ka, libingan ng mga buhay yun. Yun na lang siguro palagi mong isipin. Hindi ka man nakakarating pa, isipin mo na lang yung ibon pag kinulong. Diba? Ikaw na lang, magkulong ka na lang sa kwarto mo, hindi ka pinalalabas ng isang linggo, maiinip ka doon. Ang masakit, walang cellphone, wala lahat. Ultimo, ventilador, wala. Matutulog ka, nakaupo lang kayo, may oras ang tulog, ang pagkain, limitado lang. Yun na lang isipin mo, napakahirap nun. Kaya, para maiwasan mo, no? So, ayun, siguro pinakamaganda rin para sa akin. Sana may senator or congressman na magpasa ng batas o gumawa ng batas. Para sa akin, yung batas na yung kapaki-pakinabang, baka sakaling effective to, maggawa sila ng isang subject sa siguro palayan natin mula mula high school. Yung subject na yun, open-minded yun. Para rin yun unang-una sa paggamit ng tinuturo na rin naman yung paggamit ng mga para safety, hindi agad mabuntis para sa babae at sa lalaki. And kung sakali naman ibang taon, kunwari second year high school na, ang itinuturo naman doon yung paano naman mag-handle ng pagpapamilya, no? And then third year ganyan o fourth year, so paano naman pagka nandiyan na yung anak nila, paano nila palalakihin, ano yung mga disiplina na dapat para maging mabuting isang bata yung anak nyo pag lumaki. So siguro mga 5 to 10 years magiging mag-aasawa ka na, napag-aralan nyo yun sa school, matututunan mo yon, may guide ka na agad kung paano ka magpalaki ng anak mo or paano mo i-handle yung buhay. So doon mag-uumpisa yon. Tapos chain reaction na yan mula nung mga bagong henerasyon na tinuturuan hanggang sa umabot na ng mga 50 years itong nangyayari na yan, bago na yung tao dito sa Pilipinas at magiging maayos, nagiging disiplinado na no? Siguro yung batas na yon effective yung tingin ko.
para sa akin. Dapat may senador, congressman na magpasa ng ganung batas, magdagdag ng ng isang subject sa high school, mula first year high school, para na sa ganun hindi ang dami kasing nagkakaroon ng pamilya agad o nakakabuntis, nagsasama agad sila, tapos wala, ang gulo, magkakaroon lang ng anak, mapapabayaan lang yung bata, magiging loko, di ba? Magiging loko yung bata, ayan, maaano sa drugs. Kaya dapat tingin ko kung may magpapasa ng gano'n ng isang senador, salute yun. Malaking magiging tulong nun sa Pilipinas someday, no? Within 10 years lang, mararamdaman na nung unang pumasok dun eh. Kasi after 10 years, mag-aasawa na yun. Baka nga pa after 5 years lang eh. So, ayun na po, napapahaba na po tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace.